Kainglet, ang Executive Director ng SINAG. Magandang umaga po, Sir Jason. Magandang umaga po, Miss Angel, sa lahat po na nakikinig sa kanyang programa. Opo, Sir Jason, totoo po ba na umaabot na sa 200 pesos per bag ang bentahan po ng sibuyas ng ilang mga magsasaka dyan po sa Bungabon? Opo, para po mas maintindihan, i-compute natin po sa per kilo kasi po yung bags ay minsan ay 5 kilos or 8 kilos. Ang kasalukuyang bentahan po ngayon, farm gate, ibig sabihin yung bili sa farmers natin, yung puti po ay naglalaro between 25 to 30 at yung pula between 35 to 40. Medyo tumaas siya pero from the previous days, talagang mababa po ang kuha sa ating mga farmers. Kaya po medyo malungkot po ang ngayon sa ating mga onion growers. Kumbaga kung magkano po ba, Sir Jason, yung production cost ng sibuyas kada bag or kilo? At malaki po ba, totoo po ba na malaki na ang lugi ng ating mga onion farmers? Opo, ang production cost ng puti ay between 15 to 20, yung pula naman between 25 to 30. Kaya po kahit dati pang sabi natin, kahit sa floor price na 25 sa puti, 35 sa pula, kahit papano ay merong maitatabi ng konti ang farmers. Pero ang ideal po talaga na farm gate sa puti, Miss Angel, ay kahit sa 30 pesos per kilo at 45 sa red. Unfortunately, ito pong mga past days ay halos sa break-even at sa floor price lang po ng mga sibuyas. Patapos na po ang ani, kaya mas lalo tayo nangangamba na hindi natataas pa yung farm gate dahil naka-imbak na po ang karamihan sa mga cold storages. At sumabay kasi yung import, Miss Angel, kaya talagang medyo problematic po ang ating mga onion growers sa ngayong anihan po. Bakit kaya nasabay pa, Sir Jason, yung importasyon? 'Di ba parang may usapan na kapag anihan, dapat hindi po tayo nag-aangkat para na sa ganun matulungan po natin yung ating mga lokal na mga magsasaka? Opo, unfortunately na late yung pumasok na import. Ang sabi natin dapat talaga year round dapat hanggang December lang papasok yung importasyon. Para pagdating po ng January, February ay wala nang pumapasok. Unfortunately hanggang February may mga pumasok pa rin po na import, kaya talagang problemado po ang ating mga farmers. So talagang may oversupply po tayo. Pero humahantong na ba ito sa yung katulad po ng ilan sa mga nakikita natin sa social media, tinatapo na lamang po ng mga magsasaka ito mga onion dahil nga sa oversupply po, Sir Jason? Hindi naman po, kahit paano ay sana maibenta pa para kahit paano ay may makuha ang ating mga farmers. Yan po ay nangyayari ngayon sa kamatis, dahil talagang bagsak ang presyo ng kamatis. Naglalaro lang po sa hanggang 10 piso, 15 pesos yung farm gate. Sir Jason? Hindi na rin po binabiyahe ang mga kamatis sa mga bagsakan po. Oo, tsaka madali din kasing mabulok, Sir Jason, itong mga kamatis, 'di ba? Kaya dapat agad-agad na maibenta. Tama po, 3 to 5 days po pag hindi siya nabenta, talagang medyo problemado na. Wala rin naman pong post-harvest ang ating mga tomato growers. Kung may mga dryer sana sila, pwede siyang i-dry para may tatabi mo siya. Pwede siyang gawing mga tomato paste, tomato sauce, ketchup. Kailangan po yan ng maraming mga manufacturers natin. Unfortunately, malayo sila dito sa Central Luzon, kung saan talaga nandun yung bulto po ng mga ating mga kamatis. So yung sa sibuyas po, we're still hoping na may usapan kasi ng nakarang araw, may mga institutional buyers daw na kukuha ng mga onions. At we're hoping magtuloy-tuloy dito para kahit paano ay kumita naman po ang ating mga farmers. Sa gitna po ng tumataas panalalog na presyo ng prodo. Halos linggo-linggo po ay talagang mega increase ang presyo po ng prodo. Anong panawagan, Sir Jason, ng SINAG sa DA para naman maprotektahan ang ating mga local onion farmers? Opo, ang taon-taon natin sinasabi kasi by June, July, alam na nila yung inventory, yung ibig sabihin, isang taon lang naman umaani sa sibuyas, alam nila ang stocks. Kung talagang kailangan mag-import, magpapasok between July to November para pag in December, papasok na ang hindi na po nag-i-interfere ang import sa ating mga local production. Sa kasalukuyang sitwasyon ngayon po,
yun, nananawagan tayo na ituloy nila yung paghahanap ng mga direct buyers sa ating mga farmers para kahit paano may kita po sila kasi patapos na ang anihan by end of April. Lalong babagsak ang farm gate po dahil sa dami ng supply. We're hoping na itong next few weeks ay yung pangako po na maghahanap talaga ng mga buyers para direktang kumuha po, hindi lamang sa Mindoro, Miss Angel, pati sa Nueva Ecija at Pangasinan, matulungan po ang ating mga farmers na kasalukuyang medyo mataas na ang gastos, nababarat pa ang kanilang produktong animo. Nalulugi pa. Pero sa inyo ba sa Sinag, Sir Jason, may datos po kayo kung may mga magsasaka na huminto muna sa pagtatanim ng sibuyas dahil nga po sa pagkalugi? Ngayon po kasi, Miss Angel, anihan. Kaya we would know by November or October kung titigil na sila kasi ang next cropping po natin ay last quarter ng taon. Ngayon po kasi lahat ay harvest time na. Yung sa palay, ganun din, kakaani lang. We would see by May or June kung magtatanim pa rin po ang ating mga farmers ng palay at by end of the year ng sibuyas po. We're hoping magtanim pa rin sila at sana makita nila na may mga ayuda at suporta ang ating gobyerno sa panahon po talaga ng crisis na presyuhan po ng krudo. Nabanggit mo na yung ayuda, Sir Jason. Kamusta po ang pamamahagi ng ayuda ng ating pamahalaan, partikular na ng DA sa ating mga magsasaka at mga mangingisda? Opo, ang sabi natin sana ay mas mapalawak yung mga beneficiaries. Unfortunately kasi yung listahan nila ay hindi nako-cover. Halimbawa sa mga magsasaka, yung 2 hectares and below lang ang binibigyan, yung lagpas 3 hectares kahit hindi produktibo yung lupa, hindi siya nabibigyan. Tapos lalo na po ang problema ng ating mga mangingisda. Sila talaga yung medyo tinamaan ngayon. Ang report sa atin, Miss Angel, Opo. halos 30% na ng mga mangingisda. Yung iba ay 40% pa. Ang hindi na talaga pumapalaw dahil sa taas ng krudo, wala na halos silang magamit. At kung sila ay papalaot, hanggang 5, 10, swerte na kung 15 kilos, nakakahuli sila dahil hindi nga po sila makapalaot ng malayo kahit po sa mahal ng krudo. So marami muna yung tumigil muna, Sir Jason, sa pamamalakaya dahil nga sa sobrang taas po ng presyo ng produktong petrolyo. Tama po. Sana pansamantala lang, hindi maging permanente kasi kung hindi po ba talaga bababa ang presyo at walang kumbaga ay strategic support ang gobyerno sa kanila, talagang yung iba ay mamimilitan ng tumigil na po sa pangingisda. At yun ba nakakalungkot kasi wala naman silang alam na ibang hanap buhay. Buong buhay nila ay sa pangingisda. Sana nga po ay mabigyan ka agad yung hindi kailangan ng one time, big time. Kailangan nila yung consistent na suporta. Yes. Hindi naman, actually ang mga farmers natin, ang mga nakingisda, Miss Angel, hindi naman sila humihingi ng ayuda. Ay kumbaga tulong sa produksyon. Yun ang kanilang hinahabol. Wala silang hinahabol na ayuda, kundi tulungan sila sa kanilang pagsasaka at pangingisda para meron silang mapambigay sa kanilang pamilya. Hindi po ayuda ang kanilang hinihingi mulot sa pulpo, Miss Angel. Correct. At I agree dyan, kasi matagal ng problema, Sir Jason, yung irigasyon, yung mga pasilidad. Diba? Kumbaga, kada taon na lang yan po ang idinudulog ng ating mga magsasaka na hanggang ngayon po ay hindi pa rin natutugunan. Oo po, tama. Lahat. Irigasyon, yung mga post-harvest, yung problema sa sibuyas natin, kung may mga cold storage ang farmers natin. Yes. Hindi sila mababarat kasi may tatabi nila yung sibuyas, kahit ilang linggo, ilang buwan. Unfortunately, nandun pa rin tayo sa panahon na wala pa po talaga yung direct. May mga nakatanggap pero sa pangkalahatan po ay hindi pa rin talaga ganun yung nagiging suporta sa mga post-harvest na pangangailangan po ng ating mga magsasaka. Okay, with that, Sir Jason, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang Sinag. Opo, maraming salamat, Miss Angel, sa pagkakataon at magandang umaga rin po. May issue, may reaksyon sa